Paglilinaw hinggil sa 20% discount sa PWD, ating alamin kasama si National Council on Disability Affairs Executive Director ASEC Glenda Relova. ASEC Glenda, kasamahan natin sa DSWD. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po, Yusek Edu and Yusek Nina. ASEC, unang-una po sa lahat, para maunawaan ng ating mga kababayan, ano ba yung basis nitong 20% discount para sa mga PWDs sa ating bansa? Yusek Edu, ang basis nito ay ang Republic Act number 10754 o ang batas na nagpapalawak ng mga benepisyo at pribilehiyo ng mga taong may kapansanan. So inamend dito ang Republic Act 7277 or yung Magna Carta ng Persons with Disabilities. Nakasaad dito na magbibigay ng 20% discount ang mga establishment na nagbebenta ng mga produkto at nagbibigay ng serbisyo at sila ay exempted din sa 12% VAT. So ito yung legal basis niya, Yusek Edu. Ano po ba yung tamang paggamit po ng diskwentong ito sa group setting at sa individual consumption? Yusek Nina, sa individual consumption, magagamit ito ng persons with disability. For example, nagpunta siya sa isang establishment or restaurant. Tapos very clear naman na nagsusolo siya. So definitely, maa-avail niya yung 20% tsaka yung VAT deduction doon sa total cost ng presyo ng pagkain na kanyang inavail. Para naman sa mga group setting, kung may solo order po ang isang persons with disability, yun lamang ang bibigyan ng 20% discount at VAT exemption. Kung lahat naman ng pagkain na in-order ay para sa isang grupo, kailangan pong hatiin ito ng amount na in-order commensurate lamang po doon sa order or sa exclusive consumption ng persons with disability. Halimbawa, 5 sila, so hahatiin po yun sa 5. So yung one portion lang po ang magkakaroon ng 20% discount and then exemption from VAT. Alright, salamat sa paglilinaw. Si Glenda, talagang partner, kailangan yun. Kasi marami sa kababayan natin PWDs, hindi pa naunawaan yung group setting na yan. Talagang kiklaim nila. Total ng bill yung i-deducta ng 20%. Dagdag paglilinaw, si Glenda, ano ba yung mga limitations naman itong paggamit ng discount card na ito na nakasaad sa Magna Carta for PWDs? Siguro marapat po na malaman natin kung saan lang po natin po pwedeng ma-apply yung 20%. Tapos meron po kasi tayong special discount naman na may 5%. So for the 20% discount po, ito po ay maa-avail lamang nila on medicines and medical supplies subject po sa guidelines ng Department of Health Administrative Order number 2012-007. So professional fee of attending physicians in all private hospital, medical facilities, outpatient clinics, and home healthcare services. Professional fees of licensed health providing home care services. Medical and dental services, diagnostic, laboratories fees in all private hospitals, medical facilities, outpatient clinics. Actual fare for land transportation, travel in public utilities, including domestic air transport services and sea shipping vessels. Utilization of services in hotels and similar lodging establishments, restaurants, and recreation centers. Admission fee po sa theater, cinema, concert halls, circuses, leisure and amusement, food, drinks, desserts, and other consumable food items, funeral and burial. So yan lang po yung coverage ng 20%. Yung 5% naman po is for basic necessities or prime commodities. So yun po yung limitation ng ating discount. Makikita naman po nila ito sa ating webpage ng NCDA kung ano po yung entitled for 20% and ano po yung entitled for the 5%. So, ano po kaya ang implikasyon nito sa mga restaurant at service providers para po sa kanilang group consumption na kabilang po ang mga PWD? Siguro po, marapat lang po na maging aware at maging
accommodating po ang ating mga restaurants and establishment sa pag-honor po ng persons with disabilities ID cards. And i-determine po nila na halimbawa man, even if ang isang person with disability ay umorder siya ng group meal, pero nakita naman nila, lalong-lalo na kung dine-in, madedetermine naman nila na exclusive availment and enjoyment of persons with disability, yung kahit group meal yun, siya lang yung nag-consume, then kinakailangan po total cost po yung ibigay po nila po para sa persons with disability. So, yung determination po lies with the establishment, pero yun nga po, pag napatunayan na talaga namang si persons with disability lang yung nag-consume, even if it's a group meal, kinakailangan po ay ibigay po ito ng ating mga establishmento. Ate Glenda, balikan natin ng issue ng regulation dito sa pag-i-issue ng PWD IDs. Alam natin nakatalaga ito sa local governments, no? Paano natin na-regulate? Alam natin may mga peke pa rin yan, may mga for sale yan na fake IDs na talaga naaabuso. May mga hakbang ba tayo sa NCDA para sugpuin yung mga ganong peking IDs? Yusek Edo, tayo ay very closely na nakikipag-coordinate sa mga persons with disability affairs offices. So tinuturuan natin sila, binibigyan natin sila ng technical assistance regarding po sa pag-i-issue ng ID po ng ating mga persons with disability para yung talagang presumption ng regularity ng pag-i-issue ng ID ay naroon. Nakikipag-partner din po tayo sa mga establishment para po bantayan ang ating mga ID na nagsi-circulate at tumatawag po sila sa mga PDAW offices para po i-report kung meron man silang nakikita na mga fake na mga IDs. So, kailan lang po nakipag-meeting po tayo sa mga ilang local chief executive, lalong-lalo na po dito po sa National Capital Region para po magkaroon ng hotline ang mga PDAW's offices na kung maaari ay 24 hours. Kasi yun lang po yung way para po ang mga establishments naman po ay ma-validate po ang authenticity ng atin pong mga ID. Sa lower house po, meron po tayong pending bill regarding the universal design of ID na ang nakalagay po doon ang mag-i-issue sana ay ang NCDA. So we're working closely po dito po sa Congress regarding dito at meron po tayong hearing sa October 22 sa Technical Working Group on Universal ID po. Bukod po dito sa 20% discount, may iba pa po bang benefits at discounts na maaaring ma-avail ng ating mga PWDs katulad po nitong 20% discount? Yusek Nina, meron tayong JMC number 1 series of 2022 na inamend naman ngayong 2024 ng JMC 24-02. Ito yung sinabi ko kanina na 5% sa basic and prime commodities. So dati yung cap noong 2022, meron kang cap na within a month na 1,300 pesos. So every week, kinakailangan may mababawas sa mga binibiling prime commodities and basic commodities 65 pesos. So for this year, tumaas yung cap, naging 2,500 siya. So every week, senior citizen or persons with disability can get as high as 125 per week. So a total of 500 pesos per piece and prime commodities. Meron po tayong mga local ordinances na nagmumula sa mga LGU na nagbibigay ng mga special privileges, pero ito po ay nagmula po sa mga savings or programs ng ating mga local government unit. Meron din naman po tayong automatic na registration or membership ng persons with disability sa ating PhilHealth. Meron din po tayong mga disability support services na ibinibigay po nila dyan po sa opisina nila Yusek Edu sa aming mother agency, ang DSWD. So nagbibigay po tayo ng financial assistance, medical assistance, and then auxiliary or augmentation po. Ito po yung mga gadgets na kinakailangan ng mga persons with disability katulad ng mga prosthesis, hearing aid, canes, and wheelchairs po. So madami po na naa-avail ang ating mga persons with disability. Alright, mensahe nyo na lang po, Ate Glenda, sa ating mga kababayang PWD na nakatutok sa atin ngayon.
Una sa lahat, maraming salamat Yusek Edu and Yusek Nina for giving us this opportunity na i-clarify po yung tungkol sa 20% discount and other discount. Bilang lead agency po para sa disability sector, ang NCDA po ay bukas na tumatanggap ng mga tanong, suhestyon at mga reklamo patungkol po sa issue ng discounts at iba pang violation po sa mga karapatan ng persons with disability. Makakaasa rin po kayo na kami ay patuloy na kumakausap sa ibang mga ahensya at mga institusyon upang gawing mas inklusibo ang mga pulisiya at programa para po sa sektor ng may kapansanan. For further po na information, pwede po kayong mag-email sa council@ncda.gov.ph. Pwede rin po sa aming FB and Instagram page at pwede din pong tumawag sa Programs Management Division number 5310-4763. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras. National Council on Disability Affairs Executive Director ASEC Glenda Relova. Paglilinaw ng Manila International Airport Authority tungkol sa VIP service protocols at ang paghahanda nito bilang airport regulator, ating pag-uusapan kasama si Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita at Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority. Attorney Chris, magandang tanghali po. Ms. Nina, Yusek Edu, good afternoon po. Ano po ba ang nagtulak sa MIAA para maglabas ng paglilinaw tungkol po dito sa VIP service policies na ito? Yes, ma'am. No? There was a clarification only on the part of MIAA dahil ito pong VIP service na ito, this will now be handled by NNIC already bilang operator ng ating terminal. And in one of the press releases, there was misinterpretation siguro na sinasabi doon na for 800 pesos, if you avail of the VIP services, mababypass po yung airport processes. So we had to clarify that even before, when MIA was handling the VIP services, wala pong pagbabypass na nangyayari sa ating airport regulation. Sa madaling salita, even if VIP po kayo, mag-avail po kayo ng VIP services, dadaan pa rin po tayo sa customs, immigration, quarantine, and security protocols ng ating airport. Alright, salamat sa paglilinaw. Further na clarification siguro, Attorney Chris, ano po ba yung mga original purpose talaga at features nitong meet and assist service na ibinibigay ng MIAA at ano po magiging pagbabago dito sa ilalim ng pamumuno ng new NAIA Infrastructure Corporation? Originally, Yusek, ang VIP services natin was a free service. This was extended to as a courtesy for other government and other states. Para pag meron tayong mga dignitaries or bisita, this was the VIP service that was extended to them. It slowly evolved into a payable service and it was open to the public, kung sino may gusto mag-avail ng VIP services. Before, when it was MIA handling it, meron po tayong assistance patungkol sa baggage ng ating VIP passenger. Yung pong ating VIP passenger would also have access to the VIP lounge at meron nga po siyang parang magiging guide. Kasi sa aming mga historical records, yung pong nag-avail ito kadalasan either yung mga first-time traveler, yung pong mga medyo sikat na personalities para meron po silang parang kasama sa ating paliparan at pati na rin po yung mga advanced in age na gusto po na may kasamang magbubuhat ng kanilang mga bagahe. Now, with respect to the turning over to the new NAIA Infra Corporation, I think it's their intention to sort of discourage itong pag-avail ng VIP services because with the introduction of their technology, their innovations, their improvements, ang hangarin po nila ay hindi na po mangangailangan ng VIP service. Kung kaya't because mababawasan na po yung queuing, bibilis na po yung ating mga proseso, there will be no need to avail of VIP services na lang po. But in the very rare occasions that we will still avail, they have increased the premium to 8,000 pesos po. Sir, magkano po uli? Question, kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, hindi ka artista, hindi ka official or dignitary or politiko, pwede bang mag-avail yan basta magbayad sila? At magkano nga uli? Tama po yun, ma'am. It is open to the public if they will be paying the premium of 8,000 pesos po. Okay. Alright, salamat sa clarification. Attorney, ano po ba yung mga hakbang ng
MIAA para naman maiwasan maabuso itong ganitong meet and assist services ng MIAA noon bago pa man ang naging pagtaas ng presyo nito? Even before, sir, no, ito pong ating meet and assist, there are only a selected personnel, no? There's only a selected office that will handle meet and assist, no? At sila po yung makikita nyo noon na naka-purple na coat, no? At present, with the turnover to NNIC, they have also limited the individuals who would be able to provide this service, kung kaya very limited rin lang po talaga ang mag-a-avail ito. At the same time, we have to consider also and balance yung security na kailangan nating gawin, at nang sa ganun, hindi naman po maabuso itong meet and assist service natin. Okay. Paano naman po natin masisiguro na hindi din ito maaabuso ngayon na mga pasaherong may kakayahang magbayad po ng malaki para po sa VIP service? In this case, sabi niyo po 8,000, no, per person. So kahit po bata, may senior citizens discount ba yan? Tama po yan, no? If the senior citizen would still avail of the VIP service, unang-una po, meron na po siyang automatic service, no, mula sa airlines for assistance kapag tayo po ay senior citizen. But in the event that they will avail of it, the discount extended to senior citizens will still be offered. No? Ito naman po ginagawa ng NNIC tuwing mag-a-apply po tayo for VIP service. No? I think it undergoes a screening process also. They also evaluate itong nagre-request kung meron pa bang ibang considerations. And in such instances, dumadaan din po siya sa security processing. No? So ito po yung mga pamamaraan nila para ma-regulate itong meet and assist service. Again, their intention really is maybe in a few years' time, wala na po mag-a-avail ng VIP service dahil the entire process sa ating airport will be expedited na po. Alright. Attorney Chris, sa ngayon naman po, ano yung paghahanda ng MIA para sa bagong role ninyo as airport regulator para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ano po bang pagbabago when it comes to policy and operations ng paliparan? Tama po yun, no? We just completed a 3-day workshop with ADB as we identify and we also absorb, no, itong ating magiging bagong role as regulator. Dati po, kami po ang nagpapatakbo ng ating paliparan. Ngayon po, tayo naman ang mag-o-observe sa nagpapatakbo ng ating paliparan. No? Ito yung NNIC. At doon sa ating concession agreement, may nakapaloob po ditong key performance indicators. Magiging trabaho na po ng MIA na bantayan na natutugunan po ito ng NNIC. No? Ito rin pong ating kagampanang ito, pagdating po sa ika-8 taon ng concession agreement, ito rin po ang magiging basihan kung mag-e-extend pa po ng additional 10 years ang kontrata with NNIC, at kung hindi naman po nila ito nagagampanan, ang kanilang kontrata ay mananatili ng 15 taon po lamang. So marami pa po tayong ginagawang activities, no? For instance, meron tayong mga nakaschedule pang training sa ating magiging electronic data system kung saan magkakaroon ng palitan ng komunikasyon between the private concessionaire and MIA. We are familiarizing ourselves with this new technology. At of course po, we are also, just this morning, we convened yung project management team, at nang sa ganon, bawat departamento ng MIA ay may tungkulin na babantayan, may key performance indicator na babantayan, at nang sa ganon ay masigurado nating matutugunan ng ating private concessionaire ang concession agreement. Paano po sa ngayon binabalanse ng MIA at NNIC ang kaligtasan, seguridad at professionalism sa lahat po ng airport services nito? Madalas po ang ating coordination with NNIC, no? We have to admit that even before the turnover, marami na po tayong coordination meeting, no? Parang meron po nangyaring shadowing, no? So, meron po tayong security division, sa NNIC din po, meron din po security division, at madalas pong nag-uusap ang dalawang panig na ito, at nang sa ganun masigurado natin na smooth yung transition, no? Ngayon na nag-ooperate na po ang NNIC, patuloy pa rin po ang dialogong ito. At dahil meron din pong mga responsibilidad, no, nakapaloob sa ating concession agreement, kung kaya talagang minamarapat po namin madalas ang pag-uusap with NNIC para masigurado po natin wala po tayong nakakaligtaang obligasyon sa loob ng ating concession agreement. Alright, Attorney Chris, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan mula sa inyo sa MIAA. Mula po sa MIA, galing po sa ating General Manager na si Eric Ines, kami po ay nagpapaalala na bilang sa pagtugon namin sa aming bagong role, no, as regulator,
makakaasa pa rin po ang ating publiko na tayo ay handang makinig at maglingkod sa ating mananakay sa paliparan. No? Kung meron pa kayong nais iparating, o reklamo, opinion o reaksyon sa mga bagay, sa mga developments na nangyari sa ating paliparan, wag po kayong mahiyang lumapit sa amin at amin po itong ipaparating din sa ating private concessionaire. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita at Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority.